Paano? Paano naapektuhan ng social media ang identity ko? Hashtag, may ibang personality pa ba ako? Hi mga best! Mula sa Group 2, ako si Mori. At ako ang mga kasama niyo na explorer for today. Very serious question lang. Paano kaya naapektuhan ng social media ang identity natin? Or identity ko? Like for example, naalala niyo ba yung nag-viral na video na super successful niya, pero later on, scripted naman pala lahat. Paano niya kaya nagagawa yun? Gaano nga ba kadali i-manipulate yung mga nakikita natin online? Kaya for today, pag-uusapan natin, paano nga ba naapektuhan ng social media ang identity natin? Pero bago yun, nagtanong-tanong muna kami sa ilang OAT o ilang scholar ng bayan kung ano nga ba sa tingin nila ang online identity. Kaya tara, tignan na natin. Ako, yung trend talaga. Kasi kapag parang hindi ka sumabay, parang wala kang ambat sa society. Like, kumbaga parang kang big L. Yung profile ko, puro travel pics, pero yung totoo, sa Tagaytay lang yun. Para aesthetic, diba? Minsan nga, iba yung pinapakita ng mga post sa online. Alam mo yun, yung ang saya mo. Pero in reality, talaga akong load. Grabe, ang deep nung iba, pero iba parang kalokohan lang eh. Anyways, let's stitch this para malaman kung ano nga ba ang mga epekto ng social media. Guys, let's be real. Social media can really mess with your self-esteem. Bakit? Kasi lahat ng tao mukha daw perfect. Pero tandaan, yung flawless skin na yan, filter lang yan. Yung abs, lighting lang yan. Huwag kayong magpa-pressure. Totoo yan. Pero ito pa, yung mga oversharing sa social media, delikado rin. Halimbawa, pag in-announce mo na meron kang pera sa bahay nyo, baka magkaroon ka ng unwanted visitors niyan. Ayaw mo yun, di ba? So think before you post. Oh, so paano natin maiwasan yung mga epekto na yan? Chill lang guys, here are some simple tips. Huwag kang marites sa sarili mong buhay. Di lahat ng detalye dapat i-post. Like your exact location? Kalma lang, huwag kang Waze. Be real. Kung pang Tagaytay lang ang budget, huwag gawing fake Switzerland ang caption. Fact check please. Kung si kuya na mukhang legit sa TikTok ang source mo, magtanong-tanong muna. Fake news is a no-no. Privacy is key. Gamitin ang settings. Hindi kailangan buong barangay ang nakakita ng buhay mo. In short, don't let social media run your life. Ikaw dapat ang master ng feed mo. Hindi ikaw ang nadadala ng algorithm. Grabe no, ang daming insights. Pero, let's do a quick recap. Ano nga ba ang dapat nating tandaan? Huwag mag-overshare. Kasi di lahat ng bagay kailangan i-broadcast. Think before you post. Be mindful and authentic. Hindi mo kailangan i-please ang lahat. Mas importante ang pagiging totoo sa sarili. At the end of the day, social media is just a tool. Kung tamang paggamit natin, we can build a positive online identity na reflective to our true selves. Kung mali naman, baka maging reason pa to sa stress and insecurity. So, control your feed, not the other way around. Tandaan, kung ma-pressure, filter lang, eme. Ako ulit si Mori, mula sa Group 2. Stay safe and stay real. Bye!